Vice President on trial. Alright, balikan natin si Dean Mel Santamaria. Yes. Mga kapuso, kausap natin siya kanina pa. Doon po sa mga late tuners, nagre-recap po kami ng mga naging kaganapan po sa Day 5 Yes. ng impeachment trial, mga kapuso. Yung paglaglag bilang testigo kay Attorney Zuleika Lopez tsaka kay Captain Bello. Do you think that is wise, Attorney? Kasi maraming nagsasabi, sayang golden opportunity na matanong si Attorney Lopez about, di ba, yung mga kaganapan ng gabing yun. Kasi nandun siya sa holding area. Correct, Diba? oo. At the same time, siguro malalaman din kung ano ba ang naging behavior o demeanor ng ating Vice Presidente while she was the DepEd Secretary. At the same time, doon siguro sa kanya opisina bilang Vice President. Alam mo, Joel, no, tatawagin kasi si Lopez Opo. bilang hostile witness. Okay. Basta sinabi mong hostile witness, pinapakita muna sa korte at sa ating lahat. Okay, magsasapalaran kami dito. Yes. Sugal Oo. yun. Sugal. Sugal to. Mm-mm. Kasi hindi namin alam talaga kung ano ang sasabihin nito. Mm-mm. Either mapapaamin namin siya o lulubog kami. Yes. Mm, oo. di ba? Risk talaga. Risk talaga. Pero may kaibahan ng isang hostile witness sa isang ordinaryong witness. Witness, okay. Ang ordinaryong witness, yung mga saksi na halimbawa pinepresent ko bilang abogado sa testigo na aking saksi, hindi ko pwedeng tanungin ang leading question. Yes. Ano ba yung leading question? Ito yung mga question na ang sagot nasa tanong. Okay. Halimbawa, sasabihin mo, nung Martes ba, pumunta ka sa palengke, 2:00 at bumili ka ng manok? Buong-buo na. Yun ang istorya eh. Sasabihin nila, Andun na. So leading question yon. So, kasi sa ordinaryong saksi, dapat siya ang pagkwentuhin mo. Kaya ang mga tanong mo lang, saan ka pumunta? Yun. Pumunta ako sa Direct palengke. question, so. Anong oras? Ginawa mo doon? Ang ginawa mo doon? Ganun dapat ang mga tanong, yun ang mga leading question. Pero ang hostile witness, sapagkat nagsasapalaran ka, may leeway ang korte. Sapagkat maaaring hindi sasagot yan. At maaaring magpatigas-tigasan yan. So pwede kang mag-leading question. Pwede mong sabihin, Miss Lopez, wag ka sanang ma-offend, pero nung umiiyak ka doon, ganong kalapit sa iyo si Vice President. Siguro mga 2 pulgada. 2 pulgada lang. At rinig na rinig mo yung boses niya. At ang sinabi niya siguro ganito. Nung nagsalita siya, ang sinabi niya ganito, natatandaan mo yun, mga ganun na. Nililiding question mo na. Kaya lang problema nung kung magsisinungaling, di ba? Kasi since ginawa mo siyang witness, di ba ang sagot niya, ituring na dapat mo na ring tanggapin. Oo, kasi witness mo na siya. Kasi witness mo na siya. Kaya sapalaran talaga yon. So it was wise, ang tingin nyo? I think it was wise because siguro sa bandang huli naisip nila, wag na lang. Wag na lang kasi baka loyal masyado ito to the point na magsisinungaling halimbawa ganun. Although hindi nila alam yon. Kaya sige, sabi nila, wag na tayo magsapalaran. Saka at this point, yung kahapon, after ni Lotok, may pangangailangan pa ba? Sa additional na saksi at ebidensya sa pamamagitan ni Lopez at saka ni Bello, hindi na kailangan talaga. Ito yung Weng, dapat talaga nakikita natin yung direksyon ng buod ng Article 4. No? Ang Article 4, ang pinakamatinding principal evidence nila ay yung digital device. Correct, the video. Kasi yung sinabi ni VP Sara, para na rin inaamin ng kabila eh. Yes, Di ba? Kaya lang gusto nilang makita yung itsura, yung muka, yung tono, yung salita. Kasi dun sa muka, tono, salita, hugis ng mga kamay, hugis ng mga mata, maari mo ring makita ang intensyon ng tao. Yes, So yun ang gusto nilang makita. At palagay ko, sa tingin nila, sapat na yun. Sapat na. Hindi kasi nabasag yung mismong video. At ang nangyari pa, ginamit ng kabilang panig. So kung sasabihin mo, teka muna, nagpakita sila ng video ni Lopez na umiiyak, nagaling rin sa parehong digital device. Correct, So hindi mo masasabing, basta't yung pinalabas nyo, yung inyo, contaminated yun ha. Basta pinalabas yung amin, hindi.
Pero isang device lang yun. Correct, oo. Kaya So paano siguro, nabigyan pa ba ng credence yung video ng prosecution dahil ginamit nila yung same video? alam mo, Weng, Admission. hindi lang binigyan ng credence. Pinababa pa nila ang pasanin ng prosecution na patunayan yung gusto nilang patunayan. Oh. Sapagkat kayo na mismo ang gumamit ng video na isinasalang namin. So papaano nyo pang sasabihin na contaminated yan? Okay. Parang ganun eh. Oo, Yan, oo. the reason na kung bakit nilaglag na po sa listahan yung dalawa bilang testigo dahil sinukat Weng ni Senate President Win Gatchalian yung magiging takbo ng impeachment based on the pacing na nakita nila during the past few days. May 100 witnesses, ihaharap yung magkabilang panig, tatagal daw ito ng mga 17 months. My Pero God. yun po yun, and if that happens, para magiging moot na yung trial. Diba? Yes. Kasi Yes. tapos na no? Oo. Ano pa ba ang pwede nating anong tingin yung paraan pa, Attorney Mel, para mapaiksi natin ito? Yes, oo. At magkaroon tayo ng logical conclusion dito, hindi maging moot ito. Kasi I'm sure ang defense, isa sa mga gustong mangyari, humaba ito ng humaba. Oo. Ano ba pwedeng paraan para mapaikli po ito? Well, Pero ito bago sagutin ni Attorney Mel po yan, mga kapuso,